Ng umaga, bayan. Purihin natin ang Panginoon. Ano kaya ang good news? No? Kaya batiin natin ang ating mga kababayan sa norte na imbaga bigat yung amin na po. Ayan. Meron bang Ilocano dito? Oy, Nagadu. Baka Bisaya. Maayong buntag sa inyong tanan. Oy, daghan kayo. At siyempre, ang TFC, ang Filipino Channel po, talaga naman, basta misa natin dito sa kapamilya, dito po, nakikimisa sila. Pero siyempre, talagang dapat mag-attend pa rin sa simbahan. Amen. Kaya tingnan natin ang good news. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukhang good news ba yan? Ayan, ano? So, tingnan po natin ngayon ang good news. Napakaganda po ng ating kapistahan ngayon. Ngayon po ay tinatawag nating Christ the King Feast, or we celebrate the solemnity of Christ the King. Ano bang ibig sabihin na to? Bakit meron tayong kapistahan ng Christ the King? Tingnan po natin. Ano ba? Bakit nagkaroon? So, what's the meaning of Christ the King celebration? Alam niyo po, sa ating para sa mga Katoliko, so liturgically speaking, every time we celebrate the feast or solemnity of Christ the King, this is what we call the last Sunday in ordinary time. Pag sinabi natin huling linggo na ng ordinary time, 34th Sunday, anong pang ibig sabihin yon? Nako, sa susunod na linggo, sa ating simbahan, New Year in our liturgical calendar. So next Sunday will be a new liturgical calendar. Ngayon, cycle B tayo. Kaya sa sunod na linggo, cycle C na. At yan ang tinatawag na First Sunday of Advent. Pag malapit na, no? Adviento, lapit na Pasko, 4 Sundays of Advent. So yun ang ibig sabihin nun, liturgically speaking. Now, historically, ano ba ang nangyari? Bakit mayroong Christ the King celebration? Alam natin po, nung unang panahon, sino ang namumuno? The kings, the queens. Yung form of government nila, monarchy. Aba, nagkaroon po ng mga enlightenment na sinasabi nila. Anong nangyari? Nagkaroon ng mga higwaan. Napatalsik ngayon ang yung mga kings and queens. At during the time, magulo ang mundo. Meron pang First World War. Nung overthrow ang mga monarchy, yung mga gobyerno naman, awayan ng awayan. Kaya in 1925, the Pope then, Pope Pius XI, introduced the Feast of Christ the King during the many revolutions and overthrow of governments after the First World War. Ang sabi ngayon, ang sabi ni Pope Pius XI, masyado nang magulo. May mga hari, earthly kings, were overthrown. Pero mayroon pa palang isang hari na kailanman ay hindi maaring mapatumba. Kaya what is now the theological meaning of Christ the King celebration? Ito naman ang ibig sabihin. Sa ating pong pagdiriwang ngayon, today reminds us, and this celebration gives us the awareness. There is stability in spite of all the changes. And there is somebody who cares for us after all, Christ the King. Mayroong isang hari na hindi maaring mapapatumbak kanino man. At kung mayroong kaguluhan, mayroon tayong tinatawag na stability. Kaya kung sa buhay natin may konting gulo, may kaguluhan, ngayon, Jesus Christ, the King, reminds us, in Him there is stability. Amen? In Him there is peace. In Him there is unity. Papurihan po natin ang Christ the King. Yan ang Christ the King. Ngayon naman, tingnan natin yung application. Alam na natin ang meaning nyo, liturgically, alam na natin nangyari, history nun, nalaman natin ang theology. Application naman, papaano natin i-apply ang celebration natin ngayon? Eto, who is my King? Pakitanong mo nga ngayong katabi, sino ba ngayong hari? Ayan, abay maraming king, di ba? Si Fernando po king yon ng mga movie, di ba?
At yung king ko minsan nagiging Lord. Nako, ang tindi nun. May mga, ayan, ano? Ibang Lord yon. Pero ang tanong natin ngayon, kung tanong natin, sino ba ang aking hari? Ang tanong din natin, who resides in my heart? Pakitanong mo ulit yung katabi mo, sino bang nananahan sa puso mo? Ayan, pakitanong mo naman. Ayun, ano? Pangalawang tanong pa ulit, who dominates my life? Sino nga ba talagang nagpapatakbo sa buhay ko? Kaya ngayon, yung application, sino nga ba? Tingnan natin. Ang pare, sermon ng sermon. Kaya ngayon, ayoko na mag-sermon. Gusto kong magpatutuo. Yan. Walang tatalo doon sa personal witnessing Amen. No? Kanina nga si Doktora, na-meet ko. Doktora Mary Ann Karen, no? Nakita niya yung kahalagahan. Pwede pong tumayo si Doktora. Ayan, no? Kakalaan ng the Eucharist na siya'y nahihilom. Isa pong doktora, no? Kaya ngayon, ito po, sa akin naman, sino ba si Kristong Hari? Who is Christ the King for me personally? Hindi nyo po na itatanong, batang-bata pa ako noon. 14 years old, I already followed Christ the King. Sinunod ko na si Christ the King. And literally, I entered Christ the King. Pinasok ko ang Christ the King. Ayan, seminary. Ayan, no? Diyan po sa Erod, na tinatawag Rodriguez. Nako, high school pa kami noon. Itong high school. Kaya naman talaga, literal, ano nangyari sa amin noon? In Christ the King, I was molded. We were molded. Talaga naman kami ay nadisiplina. I learned and I developed the habit to study, to read. Ang lahat ng aspeto, may sports, hindi lang academics, sa music, everything. Balanced life. SBD Constitution, our formation is total and integral. It seeks about human maturity, professional confidence, and committed faith. Kaya yan natutunan ko sa seminaryo kay Christ the King. Amen. Kaya nung unang panahon, may high school pa. Kukunti kasi nagpapari. Nung nag-graduate kami ng batch 79 ng Christ the King, dadalawa kaming nagpari ni Father Crispin Actual Cordero, SBD. Ayan, ano? Dalawa. At kaya nung na-phase out ang high school, may college pa naman kami. At ang aming major seminary nasa Tagaytay. So ito po, talagang si Kristong Hari, Christ the King Himself, formed me personally. Kaya ko'y nagpapasalamat kay Christ the King. At ako po'y napunta, ang kagandahan sa SBD, lahat ng SBD dumaan sa Christ the King. At ang kagandahan pa, pag yung SBD, pag lumabas, nagiging XBD. Di ba? Andiyan niya si si Leo, ang ating interior decorator, kaya siya ay XBD. At yan nga sa Amerika, no? Ang mga magandang organization dyan ng XBD, FACS. At ganoon din sa Pilipinas, si Brother Elmer, ang ating president ng XBD. And when I went to States, nandun pa rin ang mga XBD Pinoy. Sila Father Buboy, Father Bernard, Father Jimmy, Father June, Father Julius Lopez, Father Dondon, Father Paul Mayo, nandun sila. At yung mga seminarista, at sama-sama pa rin kami. Maski ilang taon na nakaraan, parang kahapon lang. Kaya si Frankie Ang, si Erwin Diriquito, si Thomas Embry, si Ramil, nagkita pa kami dyan sa Pasadena, California. Diba? Nakausap yung mga classmate kong XBD, si Ernie Cadawan, yung mga seminaryan, Romel Quisia, Benji Fortuna. Nako, talaga po lahat ito dumaan kay Christ the King. So, at ito pa, nung po ang inyong abang lingkod, kararating lang, hindi nyo na itatanong, itong misa natin, the Healing Eucharist, ang sabi sa akin ni Net si Kyoko Cruz, nako, Father, pag umaga pa lang, yan ang binubuksan namin, Alas 8 yan, sa West Eastern Time, 11 o'clock, ganun din yung aking sister-in-law, si Ate Asin, pag TFC, yan, kaya sabi ko, kaya ngayon, yung mga nagbibisita at nagbabakasyon, pwede rin kayong makilahok dito because you allow the new missionaries, ang ating mga Pilipinong naninirahan sa buong mundo. Talaga naman kayo po, new missionaries. So if you want to join us, kindly email us, tfcmas@yahoo.com. At nais nyo pong ibahagi ang inyong magandang karanasan. Ang pati New York, naglalakad ako. May nakakakilala. Ay, Father, the Healing Eucharist. Kaya talaga naman. Kahit saan ka pumunta, sa Holy Land, ganun din po. Kaya talaga ang ating Healing Eucharist, talagang sa bawat sulok ng mundo at maraming nahihilom. Amen. Purihin natin ang Panginoon, no? So kindly write us, P.O. Box 1375, Manila, Philippines. Okay? At ngayon nga po, dito na ako'y
lumaki na sa seminaryo. Yung nagpapari po, may exposure. Ang tawag namin regency. 1 year yun. Pag malapit ka na magpare, abay, i-expose ka. Ano ang nangyari sa akin? Gusto kong pumunta sa Legazpi. Yata yan eh. Kasi very challenging. Pambihira ang bumabalik. Si Father Jerry Orbo sa Legazpi yan, nakabalik. Ayan, ano? Gusto naman sa Bohol daw. Kasi mga malalambing ang Boholana. Aba, saan ako nilagay? Christ the King. Ayan o, na-expose na naman ako sa Christ the King. Kaya naman ang Christ the King, napakalapit sa aking puso. Exposure ko, naandyan. At ito pang nangyari, no? Ang parang sa akin, ang Christ the King, shelter ko yan, home ko, at protection ko talaga. At doon ako po'y nagsulat ng aking mga thesis, dyan po sa Christ the King. Bumalik ulit ako sa Christ the King. After 10 years sa North, nag-aral ako sa Ateneo. Christ the King na naman. Kaya anong nangyari ngayon? Ito ang aking personal experience. I personally experienced the love of Christ the King. Damang-dama ko talaga ang pag-ibig ni Jesus na siyang hari, tunay na hari. At sa akin pong karanasan, no? Marami nagtatanong. Ano tanong nila? How can I love you, Lord? Mukhang hindi yata maganda ang tanong. Mapapagod ka. Paano kita mamahalin? Ano ang magandang tip? Ang magandang tanong, Lord, gaano mo ako kamahal? Kaya ang dapat natin matutunan, maranasan, Lord, gaano ba ako kamahal? Tanong mo nga ang katabi mo, gaano ka ba kamahal ng Diyos? Ayan, oh. Kapag yan po ay nasagot natin, napakaganda. Pag nasagot po natin, naramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ni Jesus, abay madali na. So first, experience God's love, God's personal love for us, and the rest will follow. You will never ask anymore, Lord, how can I love you? Aba, when we experience God's love, tuloy-tuloy ang pagmamahal natin sa Kanya. Because I experienced the love of Jesus, Christ the King, in a very concrete way. Ano nangyari? I cannot help but to follow, love, and serve Jesus Himself. Sapagkat naranasan ko pagmamahal niya, mamahalin ko rin siya. Di ba ganun din ang mga dalaga? Pag may nanligaw, kapag feel mo, siya na. Kaya ibibigay mo yung matamis na, oo, ayan, ano? Amen. Kaya ngayon po, I continually serve and love Christ the King. Ako'y na-mold ng Christ the King. Ngayon naman, nagsisilbi na sa Christ the King as head prefect ng aming pong sa formation team. At nandiyan din po, ang Christ the King, pinapaganda namin, pasiglahin ang Kastilyo ni Cristo. 1933 pa po na itatag ang Christ the King, pero ngayon, nire-renovate. And those who experience the love of Jesus are now actively involved in renovating Christ the King. I was so touched, my dear friends. Yung pong Lord Susanna Executive Village, maski wala ako, nabalitaan ko po, very successful ang kanilang fundraising for Christ the King. Pasiglahin ang Kastilyo ni Cristo. Pangunguna na Sister Dina Galapon and Sister Cecil Ibarra at lahat ng mga taga-North Susana. Palakpakan po natin, no? Patuloy na nagsisilbi sa Christ the King. At ganoon din ang mga ex-BDs sa abroad, dito patuloy ang pagsilbi kay Christ the King. So mga kapatid, because I serve Christ the King, I receive many blessings. Ano naman ang mga blessings ko? Sabi ni Jesus, anyone who follows me will receive 100-fold. Ito ang kanyang sinabi, Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or land for my sake and for the sake of the gospel who will not receive 100 times more now in this present age. Kaya nga nung kinatanggap, nako, kaya sabi ko nga po, galing na naman akong States. Blessing, napuntahan ko ang States. I was invited by the Lord's Flock to spread the good news, to give spiritual talk at facilitate the retreat. Kasama ko po dyan, Sister Techi Rodriguez. Nandiyan po si Brother Bob Rodriguez and si Brother Froilan Hong. And we visited the chapters ng Lord's Flock dyan po sa LA. Sila Brother Al, Sister Mikmik, no? Mga Flores family, si Papa Ed, Mama Remy, ang dami pa. Sila Robert, Heidi, Jello, Christine, Sister Opie, Sister Marico, lahat yan nanunood, ano? Ang Lord's Flock, St. Genevieve, ganun din po sa Bakersfield, sila Sister Marlene and Brother John Santos, Sister Ellen, Dr. Rowena, Sacramento, si Brother Direk, Sister Lisa, Brother Danny, Leia, ang dami kong nabisita, napuntahan ko pa ang Las Vegas, sila Sister Baby, no? Mga sa Hayward, napuntahan ko si Father Jimmy dyan, ang dami po sa New Jersey, sa Virginia, at tuloy-tuloy po ang paglago rin ng Lord's Flock nang siya nagbabahagi ng good news sa Daly City, Toronto, at ngayon po sila Sir Brother Freud and nasa United Kingdom, nasa London. And I was able to visit my brother in New York, in New Jersey. Kuya Romy, Ate As, may pamangkin, si May at si Ann at si Leno, ang kanyang asawa.
ang aking pinsan, Kuya Rudy, sila Ate Mila, Balkan family, Oriarte family, I met all of them. These are God's blessings for me. Amen. At doon po sa San Francisco, ganun din. I met Brother Romy and Shelby and Jean Tinoco. Ito po yung mga biyaya ng Panginoon. Amen. At isa pa, panghuling hirit, because of God's love, I was able to visit Brazil. We attended the international conference na tinatawag na Catholic Fraternity. Doon po sa Brazil, buhay na buhay ang salita ng Diyos. They are committed to Christ the King. May isang grupo doon, Council Nova. Lay persons, pero kanilang training parang religious. May vows of poverty, chastity, and obedience. Napakagandang komunidad po. Ito po ang blessing. Kaya mga kapatid, tanong, who dominates our life? Bakit tayo? Sino bang nananaan sa puso natin galit, inggit, negativity, sakit? Kaya hindi tayo maganda, kaya tayo nadidepress. Kaya ngayon mga kapatid, sa kapistahan ng Kristong Hari, let's examine our hearts. Damahin ka natin tibok ng ating mga puso. Tignan niyo mga kapatid, sino bang nananaan sa ating mga puso? Damahin ninyo ang inyong puso and ask Christ the King to cleanse our heart. At sabihin natin, Christ the King, tanggalin niyo ang galit, ang inggit, ang negativity, ang sakit, ang depression. At ngayon po mga kapatid, let Christ the King reside in our hearts. At sabihin natin all together, Hail Christ the King. Palakpakan po natin ang Christ the King. And I invite you to close your eyes, bow your heads. Now, receive God's blessings. Allow Jesus Christ the King to dominate your life. Amen.